Marshall Peak, Kabanata 51. Pagkakaiba-iba ng mga binhi. Pagdating sa Coiling Dragon Stream at nakaupo, naghahanda si Yang Kai na simulan ang kanyang cultivation nang bigla siyang may naalala. Pag-abot sa kanyang dibdib, siya ay nagpakamot saglit bago siya naglabas ng isang buto. Ang binhing ito ang ibinigay sa kanya noong binili niya ang Yang Inflammation Stone mula sa stall ng Blood Group. Ito ay sinabi na ang buto ng isang mababang grade Earth level Spirit Fruit, ang Free Sun's Fruit. Nais ni Yang Kai na itanim ito. Bagamat hindi niya alam kung ilang taon ang aabutin para lumago, hindi ito magdadala ng maraming pagsisikap. Bukod dito, ang lugar na ito ay puno ng yang chi, kaya walang alinlangan na ito ang pinakaangkop na lugar upang itanim ang puno ng prutas na ito. Ngunit sa sandaling inilabas niya ang binhi, nalaman ni Yang Kai na may mali. Nang makita niya ang binhing ito sa araw, wala itong anumang abnormalidad. Mayroon lamang mahinang yang chi sa loob, halos balewala. Ngunit ngayon, ang binhing ito ay naging pula, napakalinaw, tulad ng isang ruby. Hawak ito sa kanyang kamay, naramdaman pa ni Yang Kai ang maindayog na paggalaw ng binhi. Parang tibok ng puso ng tao, lumalakas sa sigla. Bukod dito, sa sandaling ito, ang yang chi sa loob ng buto ay maraming beses na mas malaki kaysa sa araw. Matapos titigan ito saglit, biglang nagising si Yang Kai. Bigla niyang naintindihan kung saan napunta ang patak ng yang liquid na nawala sa kanyang dantian. Ito ay malinaw na hinihigop ng binhing ito. Kung hindi, paanong ang isang ordinaryong binhi ay makakaranas ng gayong nakakasira ng lupa na pagbabago? Ang isang patak ng yang liquid, nang walang tulong ng mga panlabas na bagay, ay aabutin ng ilang araw upang matuno si Yang Kai. Halos hindi mapigilan ni Yang Kai ang pagsipsip ng yang liquid mula sa binhi. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi ginawa ni Yang Kai. Ang binhing ito ay malinaw na nagkaroon ng malaking pagbabago, kung ito ay itinanam, ano kaya ang magiging hitsura kapag ito ay namumulaklak at nagbunga? Ang pagkamausisa at pagkauhaw ng kabataan sa kaalaman ay walang katulad na malakas. Kung ikukumpara sa mahalagang patak ng yang liquid, gustong makita ni Yang Kai kung ano ang mangyayari pagkatapos maitanim ang binhi. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip ng ilang sandali, nagsimulang kumilos si Yang Kai. Una, nakakita siya ng isang piraso ng malambot na lupa sa malapit, maingat na hinukay ang lupa, at itinanam ang binhi. Pagkatapos ay naghanap siya ng tubig para diligan ito. Pagkatapos nito, umupo si Yang Kai at nagsimulang i-circulate ang True Yang Secret Art. Hindi niya alam kung magbubunga ang puhunan ng isang patak ng yang liquid. Pagkatapos ng napakaraming araw ng mapait na paglilinang, ang bilis ng pagsipsip niya kay Yang Chi ay halatang mas mabilis. Pagkatapos ng isang gabi ng paglilinang, ang Yang Chi sa kanyang mga meridian ay muling sagana. Tinataya ni Yang Kai na sa loob ng isa pang 2 hanggang 3 araw, magagawa niyang i-condense ang isang patak ng yang liquid. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon, ang kahusayan ay mas mataas. Kinaumagahan, nag-practice si Yang Kai ng tempered body technique sa loob ng isang oras. Hindi siya tumigil sa pagsasanay ng body tempering technique sa loob ng isang araw. Ang kailangan niyang gawin araw-araw, bukod sa pagwawalis ng sahig, ay ang pagsasanay sa body tempering technique. Pagkatapos, maghahanap siya ng junior brother para i-bully at makakuha ng ilang contribution points. The rest of the time, non-stop siyang maglilinang. Makalipas ang isang oras, tapos na si Yang Kai. Hindi niya sinasadyang nasulyapan ang lugar kung saan siya nagtanim ng buto ng Free Sun's Fruit kagabi. Hindi maiwasang mag-freeze ang ekspresyon niya. Sa malambot na lupa, tumubo mula rito ang isang sapling na may taas na isang talampakan. Ang sapling ay payat, na may ilang sariwa at malambot na dahon. Sa maliit na puno ng kahoy, may mga malabong maitim na pulang linya na magkakaugnay. Bagamat maliit ang sapling, mayroon itong sigla na hindi maaaring balewalain. Nagpupumilit itong makawala sa gapos ng mundo at lumalakas. Hindi pwede. Naramdaman ni Yang Kai na hindi sapat ang kanyang utak. Paano lumaki ang Free Sun's Fruit Tree sa loob lamang ng isang gabi? Sa isang sandali, naisip pa nga ni Yang Kai na nawalan siya ng oras noong siya ay naglilinang, na nagdulot ng maraming araw na lumipas. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, hindi ito ang kaso. Ang tunay na yang yuan chi sa kanyang katawan ay hindi gaanong nadagdagan. Malinaw na isang gabi lang iyon. Ang lahat kaya ng ito ay resulta ng patak ng yang liquid na tumagos sa binhi. Hindi ito imposible. Sa kaalaman na nakuha ni Yang Kai, sinabi lamang nito na ang yang liquid ay may walang katapusang gamit, ngunit hindi nito sinabi na maaari lamang itong gamitin sa labanan. Kung ang yang liquid ang naging sanhi ng pagbabago ng binhi, kung gayon maaari nitong ipaliwanag ang eksena sa harap niya. Lumaki ito ng isang talampakan sa isang gabi. Hindi kaya sa loob ng ilang araw ay mamumukadkad ito at mamumangga. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nasa sabik ang puso ni Yang Kai. Ang Free Sun's Fruit ay isang Earth Grade Low-Level Spirit Fruit. Ang enerhiyang yang na nasa loob nito ay isang mahusay na pandagdag sa kanyang True Yang Tactics. Ang isang prutas ay tiyak na katumbas ng ilang araw na halaga ng pagtatanim. Sa pag-iisip nito, biglang naramdaman ni Yang Kai na napakatalino ng kanyang pamumuhunan. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay at tingnan kung ilang araw ang aabutin para mamulaklak at mamunga ang punong ito. Ang lugar na ito ay nasa tabi ng Coiling Dragon Stream, kaya karaniwang walang pumupunta rito.
Si Yang Kai ay nagtatanim dito sa loob ng maraming araw, at bukod sa nakilala niya ang ika-11 elder, wala siyang nakitang iba, kaya hindi siya nag-aalala na ang puno ng prutas na ito ay matuklasan. Pagbalik sa bahay na gawa sa kahoy, gustong tapusin ni Yang Kai ang gawain ngayon. Ngunit sa mahabang panahon na paghahanap ay hindi pa rin niya mahanap ang Wallis kaya naman hindi niya maiwasang mataranta. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang High Heaven Pavilion na disipulo na puno ng pawis ang ulo, bitbit ang Wallis ni Yang Kai sa kanyang kamay. Kilala rin ni Yang Kai ang taong ito. Isa siya sa grupo ni Sassafras, at ang kanyang lakas ay nasa tempered body 5th stage lamang. Ang kanyang pangalan ay Xingxin. Nang makitang nakatayo roon si Yang Kai, mabilis siyang humakbang. Brother Yang, nakabalik ka na. Saan nagpunta si Junior Brother Xing? Bakit mo inalis ang Wallis ko? Tumiti siya at sinabing, tutulungan kitang magwalis ng sahig. Senior brother, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga walang kabuluhang bagay na ito sa hinaharap. Araw-araw, isa sa aming mga junior brothers ang darating at tutulungan kang tapusin ito. Trabaho. Kailangan mo lang mag-focus sa paglilinang. Hindi iyon nararapat. Narinig ito ni Yang Kai at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay. Bagamat hindi mabigat na trabaho ang pagwawali sa sahig, kailangan pa rin itong magsikap. Kung ayaw niyang manatili sa High Heaven Pavilion, nag-resign na siya sa trabahong ito. Ngunit bilang trial disciple, kung hindi siya kumuha ng trabaho, hindi siya makakatagal sa High Heaven Pavilion. Tsaka sinabi niya, Brother, dapat tayong magkapatid ay magtulungan. Noong nakaraan, kung hindi mo tinuruan ng leksyon si Cheng Xiaofeng, hindi mailalabas ng junior brothers ang kanilang galit. At saka, marami tayong tao, kaya araw-araw, isang tao ang darating at magpapalit-palit. Bawat tao ay kailangan lang magwalis ng sahig 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Brother, hindi mo kailangang gumising ng maaga araw-araw at mag-aksaya ng oras. Brother, huwag kang tatanggi. Kung titangala ka sa junior brothers, hayaan mo kaming tulungan ka. Kung minamaliit mo kami, kalimutan mo na iyon. Ano ang magagawa ni Yang Kai ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito? Mabilis niyang sinabi. Kung gayon, guguluhin ko kayong mga junior brothers. Junior brother Xing, mangyaring pumasok at uminom ng isang tasa ng tubig. Hindi, mahigpit na utos ni Yang Master Su. Kailangang magsikap ang lahat. Kung may maglakas loob na magpabeya, hindi na sila magkapatid. Aalis na ako, brother, kailangan mo ring sumikap. Pagkasabi niya nun, ibinaba niya ang Wallis at tumakbo palayo. Sa pagtingin sa kanyang likuran, uminit ang puso ni Yang Kai. Sa araw na iyon, ang pagliligtas kay Sassafras ang tamang desisyon. Ang taong ito ay isang tunay na kontrabida. Kung iginagalang mo siya, ibabalik ka niya ng 10 talampakan. Tila sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras sa pagwawalis ng sahig. Masaya, lumabas si Yang Kai at casual na sinunggaban ng isang disipulo ng High Heaven Pavilion na tila nasa tempered body 7th o 8th stage. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Junior brother, please enlighten me. Agad na naging mapait ang mukha ng taong iyon. Brother Yang, sa dinami-dami ng tao, bakit ako ang pinili mo? Sa panahong ito, hinahamon ni Yang Kai ang isang tao araw-araw at nakagawa na ng pangalan para sa kanyang sarili. Ngayon, lahat ng mga disipulo ng High Heaven Pavilion na nasa tempered body stage ay makakaramdam ng kaunting takot sa tuwing makikita nila si Yang Kai. Hindi na siya ang punching bag na natatalo sa bawat laban. Ngayon, marami na siyang sunod-sunod na araw na nanalo, at medyo malinis ang kanyang mga tagumpay. Marshall Peak, Kabanata 52. Sulit na bilhin at ibenta. Tinitingnan ng mapait na mukha ng kanyang junior brother, ngumiti si Yang Kai at sinabi, huwag kang masyadong kabahan, gusto ko lang kumita ng ilang kontribusyon. Makaramdam ng anumang sakit. Pagkaraan ng 10 paghinga, bumagsak ang junior brother na ito sa lupa at umalis si Yang Kai. Tumayo si Ziyaning Chang sa tuktok ng puno at nakita ang lahat. Nanliit ang mga mata niya at sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang pagsaksi sa kanyang junior brother, na natalo ng 147 sunod-sunod na laban, ay unti-unting lumakas ay nagsilang ng isang pakiramdam ng tagumpay. Bagamat walang kinalaman sa kanya ang paglaki ni Yang Kai, pagkaraan ng 2 taon, nasanay na si Ziyaning Chang na lihim na pagmasdan ang junior brother na ito. Ito ay tulad ng isang tahimik na tagapag-alaga. Dahil lumakas si Yang Kai, naging masaya si Ziyaning Chang nang walang dahilan. Sa tabi ng Coiling Dragon Stream, naglilinang pa rin si Yang Kai. 5 araw na ang lumipas mula noong itanim niya ang 3 prutas ng araw at ang saplang ay lumaki hanggang sa 1 zang ang taas. Halos araw-araw may malalaking babago. Sa oras na ito, ang Free Suns Fruit Tree ay umiindayog sa hangin. 3 matangkad na pulang bulaklak ang namumulaklak at malamang na magbubunga na ito sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, makakakain si Yang Kai hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Nitong mga nakaraang araw, naging mabunga ang pagtatanim ni Yang Kai. Nag-condense siya ng isang patak ng Yang liquid sa kanyang dantian at ang kanyang True Yang tactics ay naging mas pino. Ang pang-araw-araw na gawain ng pagwawalis ng sahig ay kinuha ng ibang tao, kaya't nagkaroon ng mas maraming oras si Yang Kai upang linangin. Nitong mga nakaraang araw, nagtatanong din si Yang Kai tungkol sa mga galaw ng Stormhouse.
Pagkatapos ng lahat, napatay niya sina Cheng Xiaofang at No Tao, kaya mahirap igarantya na hindi siya makakaakit ng gulo. Ngunit ang nagpaguan sa pakiramdam ni Yang Kai ay ang Stormhouse ay hindi kumikilos. Tila hindi siya pinagtaksilan ni Ho Mayer. Mapagkakatiwalaan pa ang babaeng ito. Dumating na ang ika-8 araw ng unang buwan, at sa wakas ay oras na para kalkulahin ang mga puntos ng kontribusyon. Sa ika-8 araw ng nakaraang buwan, nakuha niya ang matigas na gintong skeleton. Sa oras na iyon, siya ay nasa ika-3 yugto ng tempered body. Sa loob lamang ng isang buwan, naabot na niya ang tempered body 8th stage. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan. Kahit na ang mga tinatawag na heavenly gifted henyo, sa tulong ng mga table tasks, ay hindi makakamit ang ganitong uri ng bilis. Matapos makapasok sa contribution hall, si Treasurer Meng, na nakaupo sa likod ng counter, ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Ilang araw na niya itong hindi nakita, ngunit lumakas ng husto ang lakas ni Yang Kai. Saglit lang ang sorpresa ni Treasurer Meng bago siya nakabawi. Siya ay hindi isang ignorante na tao. Sa kabaligtaran, ang kanyang paningin ay higit na nalampasan ng sinuman sa High Heaven Pavilion, kaya kahit na ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng husto, hindi siya nagulat. Marami na siyang nakitang mga tao na kumikinang ng maliwanag sa kanilang kabataan, na nauwi lang sa wala sa huli. Treasurer Meng, bati ni Yang Kai. Nandito ka para magpalit. Pinalaki siya ni matandang Meng. Mayroon akong 59 na kontribusyon na puntos ngayong buwan, tama. Ang pagwawali sa sahig ay nagbigay sa kanya ng 10 puntos, at ang pagkatalo sa isang tao araw-araw ay nagbigay sa kanya ng 2 puntos. Sa buwang ito, may 3 araw na wala si Yang Kai sa SEC. Sa kabuuan, 27 laban na ang kanyang nalabanan, ngunit noong huling beses noong nakikipag-inuman siya kasama si Sassafras sa SEC, nahuli siya ng isang disipulo ng Darkhold, kaya nabawas ng 5 puntos. Kaya sa kabuuan, mayroon siyang 59 na kontribusyon na puntos. Hindi masama, anong gusto mong ipagpalit? 29 na Dead Jedi Tree Grass, 30 Free-Lived Chaos Spirit Flowers. Ang incense burner ay hindi ginagamit sa loob ng maraming araw dahil sa kakulangan ng mga materyales. Ang bagay na ito ay walang gamit para sa paglilinang ng Yuan Qi, ngunit ito ay may mahusay na mga benepisyo para sa tempering ng katawan. Tiningnan siya ng matandang si Meng na may malalim na ekspresyon bago naglakad papunta sa likod ng hall. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga bagay na kailangan ni Yang Kai at inilabas iyon. Lalapit na sana si Yang Kai para kunin sila, ngunit binawi sila ni Treasurer Meng at nakangiting tinanong. Munting Yang Kai, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kinain mo noong nakaraang beses sa Blackwind Mountain? Interesado pa rin siya sa hindi inaasahang pagkikita ni Yang Kai. Nagbulala si Yang Kai ng kalokohan. Hindi ko alam, pulang prutas lang iyon. Kinain ko ito noong nagugutom ako. Pulang prutas. Pulang prutas. Nahulog sa malalim na pag-iisip si matandang Meng, ngunit hindi niya maisip ang katumbas na bunga ng espiritu. Maya-maya, umiling si Treasurer Meng, kalimutan mo na, pero ayaw mong mag-ipon ng kontribusyon para ipalit sa Marrow Cleansing Pills ko. Noong nakaraan, kailangang maging maingat si Yang Kai sa bawat maliit na kontribusyon na ginugol niya, ngunit ngayon ay napakabigay niya. Ang mga puntos ng kontribusyon ngayong buwan ay kakapasok lang sa kanyang account, kaya hindi niya ito gagastusin lahat. Tumiti si Yang Kai. Hindi ko sa pagpapalit. Sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap maaari akong maging malakas. Masyado akong kulang sa paningin upang ilagay ang aking pag-asa sa isang tableta. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Treasurer Meng ng malalim at nakangiting tumanggo. Hindi masama, hindi masama. Hindi ko inaasahan na makikita mo ito ng malinaw. Little Yang Kai, bibigyan kita ng payo. Magsalita ka, Treasurer Meng. Magsikap ka, huwag mong sayangin ang hindi mo inaasahang pagkikita. Naiintindihan ng alagad. Pagkatapos umalis sa contribution hall, tumakbo si Yang Kai patungo sa Coiling Dragon Stream. Pagkatapos ipatawag ang incense burner at ihagis sa mga halamang gamot, sinimulan ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at pagsipa sa Coiling Dragon Stream. Isang pamilyar na presyon ang sumunod, ngunit ang pressure na ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Yang Kai sa kanyang kasalukuyang lakas. Ilang sandali pa ay hinihingal na siya at pagod, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasanay, dahan-dahang ibinuka ang kanyang mga kamao at sipa. Ang bawat paggalaw ay napakahirap at nakakubli. Ang kanyang pisikal na lakas ay parang baha na tumutulo mula sa isang dam, at ang kanyang isip ay hinaantok din at pagod. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na nakatiis si Yang Kai at bumagsak sa lupa. Pinilit niyang umupo at nagsimulang iikot ang True Yang Secret Art, na nabawi ang kanyang pisikal na lakas at mental na lakas. Noong una, inakala ni Yang Kai na ang incense burner ay walang epekto sa paglilinang ng Yuan Qi, ngunit ngayon ay nalaman niyang mali siya. Sa epekto ng kakaibang halimuyak, ang sirkulasyon ni Yang Qi sa kanyang mga meridian ay tila nakagapos. Ito ay napakabagal, dumadaloy sa bawat pulgada, na nagpaparamdam sa mga tao na walang magawa. Ang kakaibang halimuyak ay humadlang sa sirkulasyon ng True Yang Yuan Qi, na lubhang nakabawas sa kahusayan ng kanyang kasalukuyang paglilinang. Si Yang Kai ay hindi nagmamadaling bawiin ang insenso, ngunit nagpa siya na mas madama ito. Pakiramdam niya ay hindi lamang nakakapagpainit ng katawan ng
si burner. Ang bagay na ito ay hindi maihahambing na kahanga-hanga, at hindi ito isang bagay na maaari niyang pasukin sa ngayon. Sa tulong ng insenso burner, ang katawan ni Yang Kai ay nagiging mas malakas araw-araw, ngunit ang paglilinang ng True Yang Secret Art ay naantala ng maraming, at ang bilis ng pagsipsip ng Yang Chi ay lubhang nabawasan. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw ng paglilinang, ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang katawan ay hindi gaanong nadagdagan. Hindi kaya nahadlangan lamang ng insenso ang paglilinang ng Yuan Chi. Pagkatapos mag-eksperimento sa loob ng 2 hanggang 3 araw, medyo nasiraan ng loob si Yang Kai. Kung ito talaga ang kaso, ang halaga ng insenso burner ay lubhang mababawasan. Kung walang ibang pagpipilian, maaari lamang magdesisyon si Yang Kai na bawiin ang insenso burner kapag siya ay gumaling, upang maiwasang maapektuhan nito ang sirkulasyon ng Yuan Chi sa kanyang katawan at madagdagan ang oras ng pagbawi ng walang dahilan. Pagkatapos ng isa pang yugto ng pagkahapo, inilagay ni Yang Kai ang insenso burner sa walang salita na itim na libro. Inikat ang True Yang Secret Art, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at maingat niyang naramdaman iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bibig ni Yang Kai ay nagpakita ng bakas ng ngiti. Nalaman niya na ang sirkulasyon ng True Yang Yuan Chi sa kanyang katawan ay bahagyang mas mabilis kaysa noong nakaraang 2 araw. Kung mas mabilis ang sirkulasyon ng Yuan Chi, mas mabilis ang pagsipsip ng Yang Chi. Kung ito ay nasa labanan, kung gayon ang lakas ng pagsabog ay magiging napakalakas. Kaya naging ganito. Ang pagkakaroon ng insenso burner, hindi lamang ito naging hadlang sa kanyang paglilinang ng Yuan Chi, ito ay talagang nagbigay sa kanya ng malaking benepisyo. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay umangkop sa pressure na dala ng kakaibang halimuyak, at kung wala ang kakaibang halimuyak, ito ay natural na umiikot ng mas mabilis kaysa dati. Ito ay tulad ng isang tao na umangkop sa pagdadala ng 3,000 jin na bato, at biglang binago ang 3,000 jin na bato sa 300 jin na bato, pagkatapos ay tiyak na makakalakad siya ng kasing bilis ng paglipad. Ito ay ang parehong prinsipyo. Napagtanto ito, ngumiti si Yang Kai. Marahil sa maikling panahon, ang insenso burner ay haadlang lamang sa kanyang paglilinang ng True Yang Secret Art, ngunit sa mahabang panahon, ang sagabal na ito ay maaaring magdulot sa kanya ng malalaking benepisyo at benepisyo. Ito ay isang negosyo na nagkakahalaga ng pamumuhunan. Marshall Peak, Kabanata 53. Siyam na layer ng pagsusubo. 10 araw pagkatapos itanim ang mga buto ng Free Suns Fruit Tree, ang 3 prutas ay tahimik na nahinog. Nakabitin ang mga ito sa mga sanga na may maliwanag na pula, na ginagawang lubhang kaibig-ibig. Naramdaman ni Yang Kai ang isang napakayamang Yang Chi mula sa 3 prutas na ito. Sa loob lamang ng 10 araw, itong Earth Grade Low Rank Spirit Fruit ay lumago mula sa wala at naging hinog na melon. Ang epekto ng solong patak na iyon ng Yang Liquid ay sadyang napakahusay. Maingat na inabot ni Yang Kai ang 3 prutas at pinaglaruan ng mga ito sa kanyang palad saglit. Habang tinitignan niya ang mga ito, mas nagustuhan niya ang mga ito. Ngunit gaano man niya kagusto ang mga ito, kailangan pa rin itong kainin para maging mabisa. Hindi nagatubili si Yang Kai at agad na umupo na naka-cross-legged at naghagis ng Free Suns Fruit sa kanyang bibig. Kumalat ang mainit at matamis na katas sa dulo ng kanyang dila, na nagiiwan ng bango sa kanyang bibig. Sa sandaling pumasok ang spirit fruit sa kanyang tiyan, nagsimulang umikot ang True Yang Tactics. Parang nag-aapoy ang kanyang tiyan, ngunit para kay Yang Kai na nagsasanay ng True Yang Tactics, ang ganitong uri ng temperatura ang pinakakomportable at naging komportable pa siya. Ang Yang Yuan Chi na nasa Earth Grade Mid-Level Spirit Fruit ay mabilis na damaloy sa kanyang mga meridian. Ang kanyang mga meridian ay agad na puspose at sa isang mahinang pagtulo ng tunog, isang patak ng Yang Liquid ay tahimik na nabuo. Ilang saglit pa, may narinig na namang mahinang pagpatak. Pagkatapos lamang makondensed ang 3 patak ng Yang Liquid, ganap na nagkaroon ng bisa ang epekto ng panggamot ng Earth Grade Low Level Spirit Fruit. Sa dantian, mayroon ng 4 na patak ng Yang Liquid. 3 sa kanila ay nabuo pa lamang at ang natitira ay resulta ng 10 araw na paglilinang ni Yang Kai. Dahil sa pagbara ng insenso burner, ang mga resulta ng 10 araw na ito ng paglilinang ay medyo madilim, ngunit hindi pinansin ni Yang Kai. Nakatutok ang mga mata niya sa kinabukasan, paano niya naiisip ang maliit na benepisyong nasa harapan niya. Bukod dito, si Yang Kai ay may mahinang premonition na kung kakainin niya ang natitirang 2 prutas, maaaring makapasok siya sa Tempered Body Stage 9th level at mahawakan ang threshold ng Initial Element Stage. Sa pag-iisip na ito, hindi nagatubili si Yang Kai na ihagis sa kanyang bibig ang natitirang 2 Free Suns Fruits. Ang chi ni Yang Kai ay natunaw sa kanyang tiyan, at isang mabangis na puwersa ng pag-aapoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga meridian. Biglang namula ang balat ni Yang Kai. Ang True Yang Secret Art ay baliw na umikot, at may tumutulo na tunog, ang Yang Liquid sa dantian ay tumaas ng patak-patak. Ang Yang Chi na umapaw mula sa Coilang Dragon Stream ay tumagos sa katawan ni Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang mga butas, na nakikipagtulungan sa kanya mula sa loob palabas. Palakas ng palakas ang panginginig ng Yuan Chi sa kanyang katawan. Kung makikita ng isang taong may kaalaman ng kasalukuyang anyo ni Yang Kai, magugulat sila na malaglag ang kanilang mga pangasalupa. Hindi kailanman nagkaroon ng Tempered Body Cultivator na may ganoong siksik na Yuan Chi sa kanyang katawan.
Ang isang cultivator ng body temperang realm ay may makitid na meridian at mababang kapasidad ng dantian. Hindi nila nakayanan ang napakalaking halaga ng yuan qi. Ang vibration lang ng yuan qi na ito ay sapat na upang tumugma sa isang cultivator ng initial element stage, ngunit si Yang Kai ay nasa tempered body stage 8th level lamang. Sa sandaling ito, nakaramdam din si Yang Kai ng pressure. Ang pressure na ito ay hindi may larawan, na parang umiral sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang kadena na inilagay sa kanyang katawan, at kung hindi niya masira ang kadena na ito, hindi siya makakalusot. Ang nag-aapoy na mainit na truyang yuan qi ay nagsimulang umikot, sinunog ang hindi nakikitang kadena na ito. Sa paglipas ng panahon, nararamdaman ni Yang Kai na ang layer ng sagabal na ito ay unti-unting nagiging payat. Ang pambihirang tagumpay ay malapit na. Malinaw ang isipan ni Yang Kai, at mas mabilis na umikot ang truyang secret art. Sa sobrang lakas, para siyang nakawala sa pagkakagapos. Gamaan ang buong katawan niya, at nawala lahat ng pressure at discomfort. Na-refresh lang ang pakiramdam ni Yang Kai. Tempered body stage ay kasyam na antas. Tumayo siya sa labas ng threshold ng initial element stage. Bagamat nakalusot na siya, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam kanina. Gumalaw si Yang Kai ayon sa kanyang kalooban, at ang 10 patak ng yang liquid na nakaimbak sa dantian ay nagsimulang umikot at kumalat sa lahat ng direksyon, tumago sa 5 viscera, 6 na bituka, dugo, at meridian ni Yang Kai. Ang yang inflammation sa yang liquid ay natunaw, nasusunog ang mga dumi sa kanyang katawan, at pinainit ang kanyang 5 viscera, 6 na bituka, at mga meridian. Ang pinong bakal ay kailangang ay tempera ng libu-libong beses upang mabuo, at hindi ba ang katawan ng tao ay pareho? Sa makatuwid, sa tuwing ang isang cultivator ay makakalusot sa isang great realm, gagamitin nila ang enerhiya ng langit at lupa para palamigan ang kanilang katawan, at sa ganitong paraan, ang kanilang lakas ay tataas ng husto. Si Yang Kai ay nasira lamang sa isang maliit na realm sa pagkakataong ito, kaya walang dagdag na enerhiya ng langit at lupa na magagamit, ngunit ang yang liquid sa kanyang katawan ay may parehong epekto. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya na ang tagumpay na ito ay nagdulot sa kanya ng malaking pag-unlad. Sa mga tuntunin lamang ng lakas, hindi na ito maihahambing sa bago ang pambihirang tagumpay. Kung nakilala niya si Cheng Xiaofang at No Tao ngayon, tiwala si Yang Kai na madali niyang mapapatay ang mga ito nang hindi gumagamit ng yang liquid. Bilang karagdagan sa pagtaas ng lakas, bahagyang naramdaman din ni Yang Kai ang isang bakas ng isang konsepto nang siya ay pumasok, ngunit ang bagay na ito ay masyadong misteryoso, kaya hindi niya ito maintindihan ngayon. Kaya lang niyang maghintay hanggang sa makalusot siya sa hinaharap para maramdaman ito. Ang kanyang mga meridian ay napuno ng truyang yuan qi, ngunit ang dantian ay walang laman. Maingat na naramdaman ito, biglang nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pagsusumikap, nawala ang lahat sa isang iglap. Nabuo ang yang liquid mula sa 3 bunga ng 3 araw, kasama ang patak ng yang liquid na nakondense niya noon, sa kabuuan ay 10 patak. Ngayon ay wala ni isang patak na natitira, lahat ng iyon ay tumagos sa kanyang katawan nang siya ay lumusat. Kahit na ang mga benepisyo sa kanyang katawan ay napakalaki, ang yang liquid ay nawala. Ngunit hindi mahalaga, hanggat mayroon siyang pera, napakadaling makuha ang yang liquid. Kailangan lang niyang bumili ng ilang yang attribute na precious treasures at direktang i-absorb ang mga ito. Ang problema lang ngayon ay napakahirap ni Yang Kai. Bukod sa nakuha niyang pagnakawan sa pagpatay kay Cheng Xiaofang at No Tao, wala siyang ibang halaga. Nakaupo sa pwesto at nag-iisip, biglang nagkaroon ng ideya si Yang Kai. Hindi niya kayang bilhin ang precious treasures na iyon, ngunit hindi ba siya makakabili ng mga buto? Nasa harapan niya ang tagumpay ng Free Suns Fruit Tree. Sa pambihirang yang liquid, hanggat mayroon siyang tamang mga buto, madali niyang makukuha ang mga spirit fruit. Ngunit ang mga buto ay talagang bihira. Noong araw na iyon sa Black Wind Trade, matagal nang gumala si Yang Kai, ngunit wala siyang nakitang nagbebenta ng mga buto. Hindi ito mahirap intindihin. Upang magtanim ng mga buto ng spirit grass at spirit tree, hindi lamang kailangan ng isang tao na makahanap ng angkop na kapaligiran, kailangan din ng isa na maingat na pangalagaan ng mga ito, at aabutin ng maraming taon bago sila mamunga. Sino ang gustong gawin iyon? Kung may oras at lakas ang isang tao, mas mainam na magtanim. Kung walang gustong bumili, walang magbebenta. Kung may demand, magkakaroon market. Sinabi ni Yang Kai na gusto niyang bumili, at gusto niyang bumili ng marami. Sa pagpapasya, lumabas si Yang Kai sa High Heaven Pavilion, hanggang sa Black Wind Trade. Bagamat pangalawang beses na niya rito, mukhang pamilyar na pamilyar si Yang Kai sa lugar. Matapos ang mahigit kalahating buwan, ang Black Wind Trade Market ay abala pa rin sa aktibidad gaya ng dati. Dumating at umalis ang mga magsasaka na parang mga carp na tumatawid sa ilog, hindi mabilang. Ang mga stall ay napuno ng isang nakasisilaw na hanay ng mga bihirang kayamanan, na ginagawa itong labis para sa mga mata upang mapansin. Sa paglalakad sa mga masiglang stall, wala siyang nakitang nagbebenta ng mga buto. Mentally prepared, hindi nabigo si Yang Kai. Kasunod ng kanyang memorya, pumunta siya sa stall ng blood group. Gusto niyang makita kung may dagdag na binhi ang lalaking iyon. Marshall Peak, Kabanata 54. Libo-libong alindog.
Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, may nagulat na sigaw mula sa gilid. Brother Yang. Tumingin si Yang Kai at nakita si Li Yuntian na kamakaway sa kanya na may mukha na puno ng sigasig. May stall din sa harap niya. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay, ilang mga halamang gamot, at ilang mga bote. Mukhang napuno sila ng mga table tas. Bakit ka naglalagay ng stall dito? Tumapit si Yang Kai at nagtanong. Naalala niya noong huling pagkakataon, binigyan sila ni Sassafras ng death order para magtanim. Nakalusot lang ako. Sinabi sa akin ni Young Master Su na lumabas at magpahinga at patatagin ang aking kaharian. Nagkataon na ang magkapatid ay nangangailangan ng ilang bagay upang makatulong sa kanilang paglilinang, kaya pumunta ako dito upang subukan ang aking kapalaran. Paliwanag ni Li Yuntian. Kaya ganyan. Maingat na sinusukat si Li Yuntian, natuklasan ni Yang Kai na kumpara sa ilang araw na nakalipas, mas malakas siya. Siya ay dapat na pumasok sa ulo ng katawan ikawalong yugto. Brother, anong ginagawa mo dito? Nagtataka na tanong ni Li Yuntian. Nandito ako para bumili. Ano ang gusto mo? Tingnan mo kung mayroon ako dito. Kung kailangan mo, kunin mo lang. Itinuro ni Li Yuntian ang mga bagay sa stall at bukas palad na sinabi. Mayroon ka bang mga buto ng Yang Attribute Spirit Herbs? Umiling si Li Yuntian. Wala akong mga ganoong bagay. Sa pagkakaalam ko, kakaunti ang mga tao na nagbebenta ng mga buto sa palengke na ito. Sa pangkalahatan, ang mga buto ay hindi mahal, ngunit sila ay bihira pa rin. Nandito din ako para subukan ang swerte ko. Tumawa si Yang Kai. Paano ito? Tutulungan ko si brother na maglagay ng karatula at tingnan kung makukuha ko ito. Dahil nandito ako sa susunod na 2 araw, kung sinuswerte ka, baka may magbenta. Li Yuntian iminungkahi. Sige, kung ganoon ay mahihirapan ako kay Junior Brother Lee. Kinuha ni Li Yuntian ang isang karatula at nagsulat ng isang linya ng mga salita, pagkatapos ay inilagay ito sa gilid. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-chat kay Li Yuntian, alam niya na si Sassafras at ang iba pa ay nagdusa ng matinding suntok noong nakaraang pagkakataon. Sa mga masasakit na salita ni Suyan, sa wakas ay napigilan ng dandy Young Master na ito ang sarili. Sa mga araw na ito, nag-cultivate siya araw at gabi at nakalusot na sa Initial Element Realm. Pagkatapos magpaalam kay Li Yuntian, pumunta si Yang Kai sa stall kung saan niya binili ang Yang Inflammation Stone. Matapos makita ang pamilyar na may-ari ng stall, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Natatakot talaga siya na baka hindi siya mahanap. Hoy, kapatid, nandito ka na naman. Nakita na ng disipulong ito ng blood group sina Yang Kai at Homeyer na magkasama noon, kaya natural na may malalim siyang impresyon sa kanila. Sa sandaling ito, gumamit pa siya ng mga parangal. Anong gusto mong bilhin sa pagkakataong ito? Tanong ng may-ari ng stall. Nasa iyo pa ba ang Free Suns Fruit Seed na binigay mo sa akin last time? Hindi nagpatalo si Yang Kai at dumiretso sa punto. Umiling ang may-ari ng stall at sinabing, hindi, iyon lang ang mayroon ako. Binigay ko na ito sa iyo bilang isang bonus. Nakikita ko, hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Saka pasensya na naabala kita. Natapos magsalita, naglakad si Yang Kai sa gilid. Gusto niyang maingat na tumingin sa paligid ng Blackwind Trade Bet. Sa dinami-dami ng nagtitinda ng kung ano-ano, kung maganda ang swerte niya, dapat ay mahahanap niya ito. Tumingin ang disipulo ng blood group sa likod ni Yang Kai. Nagpumiglas siya saglit, tapos biglang sumigaw. Maliit na kapatid, mangyaring maghintay. Tumingon si Yang Kai at nagtanong. Anong problema? Kung tutuusin, hindi lang nag-iisa ang buto ng Free Suns Fruit Tree. Noon, may ilang buto, pero isang buto lang ang nakuha ko. Sa pakikinig sa kanya, tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Yang Kai. Paano ang iba pang mga buto? Sila ay kinuha ng ilang iba pang mga tao. Kung talagang gusto sila ng kapatid na lalaki, maaari mo silang hanapin. Nasaan na sila ngayon? Nagmamadaling tanong ni Yang Kai. Mukhang nag-aalangan ang may-ari ng stall. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya. Nasa mining area sila ng aming grupo. Nagmimina sila ng Yang Inflammation Stone at iba pang mineral. Pero ang lugar na iyon, kahit na ang mga disipulo ng aming grupo ay hindi madaling makapasok, lalo na ang kapatid na lalaki na isang tagalabas. Kailan sila lalabas? Ayaw sumuko ni Yang Kai. Natatakot ako na hindi sila lalabas sa maikling panahon. Kung gusto ni brother na hanapin sila, maaaring maghintay ka ng 1 hanggang 2 buwan. Kumunat ang mga kiling Yang Kai. Pagkatapos ng mahabang panahon, huli na ang lahat para maghintay. Mayroon ka bang paraan para makapasok ako at hanapin sila? Panigurado, gusto ko lang bumili sa kanila ng binhi ng Free Suns Fruit Tree. Wala akong paraan. Ordinaryong miyembro lang ako ng grupo. Umiling-iling ang may-ari ng stall na may pilit ng ngiti. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, ngunit may isang taong may paraan. Nagulat si Yang Kai. Gusto kong marinig ang mga detalye. Nakangiting tumingin sa kanya ang may-ari ng stall. Medyo malabo ang ekspresyon niya. Maaari kang humingi ng tulong kay Little Miss. Sa pangunguna niya sa'yo, hindi ka pipigilan ng mga tao sa mining area. Matapos pakinggan ito, naging kakaiba ang mukha ni Yang Kai. Sinabi niya, ordinaryo lang ang relasyon ko sa Little Miss mo, Emph. Paulit-ulit na tumanggo ang may-ari ng stall. Halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Yang Kai.
Itinuro niya ang isang bahay na gawa sa kahoy sa hindi kalayuan at sinabing, nagkataon lang ngayon. Dumating lang ang maliit na miss sa palengke at nagpapahinga sa bahay na iyon. Kung nagmamadali ka sa pagkuha ng binhi, baka sige tanungin mo si miss. Medyo nag-alinlangan si Yang Kai. Kung pag-uusapan, ang bagay sa pagitan nila ni Homer ay hindi masyadong kaaya-aya. Lubusan niyang sinaktan ang babaeng ito, at ngayon ay kailangan niyang humingi ng tulong dito. Paano may baba ni Yang Kai ang kanyang mukha? Ngunit kung hindi siya tatanungin, wala nang ibang mabuting paraan. Dahil ayaw sumuko, maingat na hinanap ni Yang Kai ang Blackwind Trade Market. Bagamat may nakita siyang ilang buto, hindi sila yang attribute at walang halaga sa kanya. Sa desperasyon, nanggigigot ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Kalimutan ito, kung nawalan siya ng mukha, pagkatapos ay nawalan siya ng mukha. Sa anumang kaso, wala siyang ginawang masama sa kanya. Bakit siya matatakot sa kanya? Ang mga kahoy na bahay dito ay karaniwang binabantayan ng mga eksperto ng tatlong sekta. Si Homer ay anak ng pinuno ng blood group. Bagamat hindi mataas ang kanyang lakas, hindi mababa ang kanyang katayuan. Normal na sa kanya ang magpahinga doon. Walang tao sa loob ng 300 talampakan mula sa mga bahay na gawa sa kahoy. Ang lahat ng mga magsasaka ay lubos na gumagalang sa mga eksperto sa mga bahay na gawa sa kahoy. Natural, hindi nila ilalagay ang kanilang mga stall malapit sa mga kahoy na bahay. Pagdating sa kahoy na bahay na ipinahiwatig ng may-ari ng stall, tumayo si Yang Kai sa harap ng pinto. Hindi niya alam kung paano ibuka ang kanyang bibig, ngunit biglang may maislan na boses na nagmula sa loob ng bahay. Sino ang nasa labas? Parang boses ni Homer, pero kakaiba rin. Dahil nakapunta na siya rito, natural na hindi actress si Yang Kai. Agad niyang sinabi, Miss Homer, ako si Yang Kai. Sana makalabas ka at makilala mo ako. Taliwas sa inaasahan ni Yang Kai, may dalawang babae na nakaupo sa silid sa sandaling ito. Halos magkamukha silang dalawa, maging ang kilos at figure nila ay pareho. Sa unang tingin, akalain ng isa na may salamin dito, at ang isa sa kanila ay ang refleksyon ng isa. Nang marinig ang boses ni Yang Kai, ang isa sa magagandang mata ng mga babae ay kumislap sa pagtataka. Tumingon ang kanyang ulo para tingnan ng ibang babae, sinabi niya. Little sister, ito ba ang Yang Kai na sinasabi mo? Ang babaeng tinatanong ay si Homer. Nang marinig ang tanong, tumanggo siya. Bakit niya ako hinahanap? Naisip niya na pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling magtatagpo ang landas nilang dalawa. Tumisi ang isang babae. Mukhang hindi siya ang lalaking sinasabi mo na walang pakialam sa kagandahan. May mga lalaki, magkukunwaring marangal at mabait. Sa bitag. Pagkatapos, sasamantalahin nila ang pagkakataong makuha ang iyong puso at kaluluwa, na ihahatid ka sa walang hanggang kapahamakan. Namula ang mukha ni Homer. Galit niyang sinabi. Ate, hindi siya tulad ng iniisip mo. Humajijak si Huljauer. Kung wala siya, bakit kanya hahanapin pagkatapos ng maraming araw? Dapat alam niya na hindi mo siya makakalimutan. Sa pagkakataong ito, pumunta siya para kumilos. Galit na sinabi ni Homer. Elder sister, palagi mong iniisip ang pinakamasama sa mga tao. Kung siya talaga ang ganoong uri ng tao, sa araw na iyon sa tabi ng lawa, naniwala si Homer na ang kanyang kilanisang puri ay nakataya. Walang sino man ang makakalaban sa ganoong uri ng tukso. Marshall Peak, Kabanata 55. Mas maganda ang tsaa. Pero bakit siya pumunta para hanapin siya? Bagamat hindi pinaniwalaan ni Homer ang mga salita ng kanyang kapatid, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Nang makita ang kanyang ekspresyon, mahinang bamantong hininga si Huljauer. Kung pipilitin mong gawin ang mga bagay-bagay sa maling paraan, magkakaroon ka ng malaking kawalan sa malaot madali. Galit na sinabi ni Homer. Hindi na kita kakausapin. Dapat may importante siyang sasabihin sa akin, itatanong ko. Akmang tatayo na siya ay hinawakan siya ng kapatid. Tumingon ang kaakit-akit na mga mata ni Huljauer at humajijak siya. Little sister, paano kung makipagpustahan ako sa iyo? Anong taya? Naguguluhan ang ekspresyon ni Homer. Pastahan tayo kung hypocrite ba siya o hindi. Kung talagang gaya ng sinasabi mo, siguradong maupo siya. Kung hindi, huwag mong sisihin si ate sa pagiging walang awa. Sabi ni Huljauer sa kanya habang kumikislap ang mga mata sa malamig na liwanag. Sa lahat ng mga taon na ito, si Homer ay nagdulot ng kaguluhan sa labas, ngunit ang dahilan kung bakit niya napanatili ang kanyang kadalisayan ay kadalasang dahil sa kapatid niyang ito. Ang mga may masamang intensyon at gustong gumamit ng dahas kay Homer ay laging namamatay ng hindi alam kung bakit. Sa mga pamamaraan ng kanyang kapatid na babae, si Homer ay napakalinaw. Sa pagtingin pa lang sa kanyang ekspresyon, alam na niya na siguradong hindi siya maganda. Ate, anong gusto mong gawin? Bulalas ni Homer. Basta bantayan mong mabuti, humph. Ikanaway ni Huljauer ang kanyang kamay at biglang bumalot ang makapal na liwanag sa katawan ng kanyang kapatid. Di nagtagal, unti-unting lumabo ang katawan ni Homer at tuluyang nawala. Ate, huwag kang magulo. Ginamit ni Homer ang lahat ng kanyang lakas para matalo ang hangin, ngunit ni isang tunog ay hindi lumabas. Hindi niya magawang lumayo sa radius ng isang paa sa paligid ng kanyang mga paa. Nakatingin lang siya sa lahat ng nasa kwarto at hindi niya maiwasang mabalisa.
Sa labas ng pinto, naghintay si Yang Kai ng mahabang panahon ngunit hindi niya nakita si Humayer na nagbukas ng pinto. Walang magawa siyang bumuntong hininga. Mukhang nasaktan talaga siya ng araw na iyon kaya natural lang sa kanya ang magalit. Kung ibang babae man, pagkatapos sabihin ng mga katagang iyon, malamang ay hindi na sila mananatiling kalmado. Kalimutan ito, si Yang Kai sa orihinal ay walang anumang inaasahan. Pumunta lang siya dito para subukan. Ngayong nakita niyang ayaw nitong pansinin siya, natural na hindi niya ito mapipilit. Tatalikod na sana siya at aalis, ang boses ni Humayer ay nanggaling sa loob ng silid. Pasok ka, natigilan si Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinulak niya ang pinto at pumasok. Pagpasok ng bahay at pagsasara ng pinto, lahat ng ingay sa labas ay biglang naglaho ng walang bakas na nag-iwan lamang ng mapayapang katahimikan. Laming-galing si Yang Kai sa paligid at nalaman na ang laki ng kahoy na bahay na ito ay halos kapareho ng kay Suyan, ngunit ang mga kasangkapan sa loob ay mas maganda. Ang bahay ni Suyan ay walang anuman, ito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, kasing lamig niya. Ngunit dito, may isang mesa, dalawang upuan, at kahit isang mabangong kama. Ang mabangong higaan ay nakasabit ng kulay rosas na kurtina na kasing ninipis ng pakpak ng sikada. Mayroon ding maliit na unan sa kama, at ang silid ay napuno ng pinong halimuyak ng isang batang babae. Ang lugar na ito at ang mundo ni Suyan ay dalawang ganap na magkaibang mundo. Umupo si Hu Jiaoer sa mesa na may kaakit-akit ng ngiti, nakaharap sa direksyong pinasok ni Yang Kai. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay malambing at maganda, nakatitig sa kanya na may kakaibang ekspresyon. May bakas ng hindi kilalang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at namumula ang kanyang mga pisngi. Ito ay napakakaakit-akit. Nalantad ang kanyang dalawang braso na malajade, at ang kanyang kulay rosas na balat ay kasing puti at translucent na parang sa sanggol. Nakasuot siya ng isang pares ng kahoy na bakya, at nalantad ang kanyang maliliit at katanji tanging mga daliri sa paa. Hindi alam kung ano ang inilapat sa kanyang mga kuko sa paa, ngunit ang mga ito ay purplish red sa kulay, at ito ay nagsiwalat ng isang ligaw na alindog. Tumingin si Yang Kai sa kanya at tumalon ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila kaakit-akit si Humayer ngayon. Kung ikukumpara sa huling beses na nakita niya ito, mas kaakit-akit siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay nagpa-awkward kay Yang Kai, sa pag-aakalang pinagtatawanan siya ng kabilang partido. Sa sandaling ito, ang maliit at payat na kamay ni Humayer ay may hawak na isang patag at bilog na tela na pamaypay, pinapaypayan ang sarili sa magandang paraan. Ang mga hibla ng kanyang magandang buhok ay lumipad sa hangin, na nagdaragdag ng pakiramdam ng katamaran at maharlika. Ang mukha ng cloth fan ay may burden ng larawan ng isang court lady. Ang figure ng court lady na ito ay kaakit-akit at puno, na nakapos sa isang mapang-akit na paraan. Kung ang mga damit ay hindi gaanong berda, ito ay isang set. Sinulyapan ito ni Yang Kai, iniisip na talagang matapang ang babaeng ito. Kung titingnan ito ng ibang mga babae, mahihiya silang mamatay, ngunit naglakas loob siyang magpaypay sa sarili. Talagang hindi siya isang ordinaryong tao. Ngunit, pagkatapos ng kalahating buwan na hindi siya nakita, paano nagbago ng husto si Humayer? Bagamat patuloy siyang nakatitig sa kanya, hindi nakaramdam ng kahit kititing na takot si Yang Kai. Habang naglalakad palapit sa kanya, sinalubong siya ng mga mata nito nang hindi man lang naisip na umatas. Noong araw na iyon, nakita niya sa sarili niyang mga mata ang nakakahiyang kalagayan ni Humayer. Katumbas ito ng paghawak sa kanyang maliliit na tirentas. Ngayong muli siyang nakaharap sa kanya, paano magiging mahiyain si Yang Kai? Dahil nakatitig ng ganito, si Hu Jiaoer, na nagpapanggap na si Humayer, ay nakaramdam ng kaunting pagod. Akala niya ay talagang matapang ang taong ito. Sinong titingin sa ganitong kagandahan? Hindi niya alam kung paano siya iiwasan, hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon. Ngunit, ang kanyang mga mata ay malinaw, walang kahit kititing na bahid ng kahalayan. Pagdating sa mesa, kinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi, Miss Mayer, pagkatapos ng 10 araw na hindi kita nakita, lalo kang naging kaakit-akit. Nang marinig ito, humajijak si Hu Jiaoer at sinabi, marunong ka ring man lamang ng mga tao. Tungkol kay Yang Kai, sinabi sa kanya ni Humayer ang lahat, kaya alam ni Hu Jiaoer kung paano tumugon at hindi siya nag-aalala na ibibigay niya ang kanyang sarili. Tumiti si Yang Kai. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pagkasabi niya nun, umupo siya sa tapat niya. Gamaan ang loob niya. Mukhang hindi naman galit ang babaeng ito sa kanya. Pinadali nito ang mga bagay. Miss Mayer, sa pagkakataong ito ay dumating ako. Plano ni Yang Kai na direktang sabihin ang kanyang layunin. Sa ganitong paraan, mas magiging sincere siya. Huwag na muna natin pag-usapan to. Ibinaba ni Hu Jiaoer ang kanyang cloth fan. Tumayo siya at kinuha ang teapot sa mesa. Naglalakad papunta sa gilid ni Yang Kai, ibinuhos niya sa kanya ang isang tasa at sinabi, mainit sa labas. Uminom ng tsaa para mabasa ang iyong lalamunan. Hindi pa huli para magsalita pagkatapos ng ilang sandali. Ayos din yan. Tumanggo si Yang Kai. Sa kasiyahan sa init ng isa, kinuha niya ang tasa at humigop. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon niya. Bumalik si Hu Jiaoer sa kanyang upo at umupo. Hinawakan ang magkabilang pisngi niya, kalmado siyang tumingin sa kanya at sinabi, Junior Brother Yang, ano sa tingin mo ang tsaang ito?
Ang isip ni Yang Kai ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Hu Jiaor ng makahulugan, pagkatapos ay sinabi. Ang mga dahon ng tsaang ito ay patag na parang palad, payat at tuwid. Ang kulay ay parang patak ng jade, at ang ilalim ng mga dahon ay siksik sa mga bulaklak. Ito ay isang nangungunang kalidad ng produkto. Natigilan si Hu Jiaor. Puno ng pagtataka, tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Alam mo, kahit hindi niya alam, ininom niya lang ito. Hindi niya akalain na maipapaliwanag ito ni Yang Kai ng ganoon kalinaw. Paanong hindi siya magugulat? Umiling si Yang Kai. Medyo alam ko, hindi sanay. Kung gayon, ano ang tingin mo sa tsaang ito kumpara sa akin? Tumingin si Hu Jiaor kay Yang Kai, ang kanyang hininga ay parang mga orchid. Kahit na pinaghihiwalay sila ng isang mesa, ramdam ni Yang Kai ang hininga ng isa. Ito ay kasing tamis ng batis ng bundok, kasing linaw ng 100 taong gulang na alak, na nag-iiwan ng masaganang lasa. Nang walang anumang dahilan, biglang naramdaman ni Yang Kai na bumilis ang kanyang hininga. Ang kanyang dugo ay dahan-dahang tumaas, at siya ay halos magbulalas. Ang tsaa ay mas mabuti para sa isang mabuting tao. Hehe. Humadjudjak si Hu Jiaor, nanginginig ang kanyang dibdib. Nakatitig ang mga mata ni Yang Kai sa malalaking suso na iyon. Hindi napigilan ang kanyang Adam's apple na gumalaw. Sinadya o hindi sinasadyang kinuha ni Hu Jiaor ang cloth fan, nakaharang sa tagsibon na tanawin sa harap ng kanyang dibdib. Gayunpaman, sadyang ibinaling niya sa kanya ang larawan ng babaeng kulang sa damit. Biglang namula ang mukha ni Yang Kai.